Good morning po mga ate and kuya. Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang pisikal? Kamusta ang spiritual? So, praise the Lord sa umagang ito sa pagising niya sa atin, pag-restore ng mga kalakasan. Siyempre, doon pa lang ay malaking blessing na yun ay binigay ng Panginoon para sa atin. Yung nakakapagsalita nga lang tayo yung nakakapag-Facebook pa tayo di ba? Napakalaking na yun, napakalaking regalo na yun ng Panginoon. Pero siyempre, dapat din natin ang Panginoon. Kumbaga, ibalik din natin sa Panginoon yung mga lahat ng papuri kung bakit tayo ay nagigising sa umagang ito, At bagong lahat, siyempre, hayaan nyo na babaan ko kayo ng salita ng Diyos na nanggagaling sa Matthew chapter 3 verse 2. Ano bang sabi doon ng Panginoon? Ang sabi doon, sinabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Amen. So, kaya binigay ito ng Panginoon sa atin upang siyempre maging encourage na rin to sa atin na nandun na tayo sa part na nandito pa tayo sa flesh at nandito pa sa makamundo, makakagawa talaga tayo ng kasalanan. Pero siyempre, ang sabi din ng Panginoon, pagsisihan ninyo, talikdan. Hindi sinabi ng Panginoon na araw-arawin nyo yung gawin yung kasalanan. Pagsisihan natin, kapatid. Kasi ang sabi sa Matthew 26:52, sinabi ni Jesus, isalong mo ang inyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Amen. So example natin, ang ginagamit ng mga nag-hold up, kutsilyo, baril, di ba? Siyempre, mamamatay din sila kung ano yung ginagamit nila na masama, yun din ang babalik sa kanila, di ba? So mga kapatid, kung may mga nagagawa tayong kasalanan sa araw na to, sa pangaraw-araw, although halos naman talaga wala naman perfectong tao kundi ang Diyos lamang. Ang gustong sabihin lang doon ng Panginoon, talikdan natin. Kumbaga, iwasan na natin yung makagawa ng kasalanan kasi nga hindi nakakalugod sa Panginoon, mga ate and kuya, yung makagawa tayo ng kasalanan. Yun nga lang na may dumal lang na babae tapos yung maiksi tapos yung kita pa ang puso, di ba? Iba na yung iniisip natin, doon pa lang nakakagawa na tayo ng kasalanan. O yung isang tao, nagalit sa isang tao, na nagmumura ka na sa isip pa lang, yun, kasalanan na yun, kapatid. Isang malaking kasalanan yun sa Panginoon. At alam nyo ba, kapatid, ang kasalanan para sa Panginoon ay pantay lang. Walang malaki, walang maliit. Kumbaga, dito lang sa mundo natin ang mayroong nakadepende sa nagawa mong kasalanan ang magiging parusa mo. Pero sa Panginoon, mga kapatid, pantay lang po. Baka gawa ka man ng kasalanan, nakapatay ka man, or nagnakaw ka man ng bullpen, or soft drinks, or tissue sa trabaho mo, pantay lang po yung kapatid sa paningin ng Panginoon. Kaya mga ate, kuya, mga kapatid ko sa pananampalataya, inihikayat ko kayo na, although hindi naman masasabi na, pag sinabi ko na umiwas na po tayo sa kasalanan ngayon, ibig sabihin, ngayon, wala na, o bukas, wala na, o next week, wala na. Hindi po, unti-unti po kapatid. Kumbaga, sanayin natin or kahit sa isang araw, alisin natin yung mga kasalanan na nagagawa natin. Doon pa lang, siyempre, matutuwa na ang Panginoon, no? Parang lang yan For example, dati kang ganitong relihiyon, tapos naglipat ka. Hindi naman kasi once na maglipat kang relihiyon agad, ma-adapt mo agad ang relihiyon ng isa. So, hindi po ganun, mga TN2 yan. Kumbaga, level by level. Parang lang yan parang nag-aaral lang yan. Di ba? Kung nag-aaral ka, ano bang una mo? So, siyempre, magbabayad ka. Magbabayad ka ng tuition, mag-aaral ka, siyempre, mag-aaral ka ng mabuti, at darating yung part na mag-i-exam ka na, siyempre, pag nag-i-exam, ano bang ginagawa? Nagre-review. Parang ganun lang mga atin, kuya. Step by step lang. Hindi naman pag sinabi na, ate, kuya, makasalanan ka, magbago ka na bukas. Magbago ka na. Ibig sabihin ba, mababago ka na bukas? Hindi po, mga atin, kuya. Wala pong ganun. So, ang sabi lang dito ng Panginoon, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Dahil nalalapit na din po ang pagdating ng Panginoon kung sa tutusin lang. Dahil sa mga nangyayari sa atin, katulad ng sa bansang Pilipinas, di ba? Lindol, 7.8, di ba? Pag-pray po natin yun, kapatid. Pag-pray natin ang lugar ng Mindanao, lugar ng Jensan. So, mga atin, kuya, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At lagi nating iisipin na hindi ka po iniiwan ng Panginoon o hindi ang Panginoon ang lumalayo sa iyo, bagkus tayo ang lumalayo sa Panginoon. Parang may lahi tayong Israelite di ba? Matibigas yung ating ulo dahil lang mas gusto natin yung mas ikatutuwa natin kung saan tayo magiging masaya, di ba? Pero
Yung pagiging masaya, panandalian lang yan, mga kapatid. Pero ang tunay na saya ay andun sa langit. Ang kayamanan ay dito lang yan, pero ang tunay na kayamanan ay andun sa langit. Nag-iipon ka ng kayamanan dito, hindi mo madadala yan sa langit, kapatid. Once na magkaroon ka ng kapangyarihan, hindi mo madadala yan, kapatid, sa langit. Ang magkakaroon ka lang doon ay kapayapaan, kapatid. So yun, mga Team Kuya, mag-iingat tayo sa maghapon and Happy Lord's Day. God bless.